nothing worth having comes easy. So, kapag nahihirapan ka, ibig sabihin, there's a greater purpose or greater things will come. To believe in yourself. Yun talaga yung pinakauna doon. Kasi kahit anong gawin mo, tas nagda-doubt ka sa sarili mo, wala talaga mapupuntahan yun. Kaya naman, sa ating next na segment natin. Ngayon naman, bibigyan tayo ng pasilip ng ating mga Pinay scientists tungkol sa kanilang iba't ibang experience sa pamamagitan ng isa na namang laro. Yes! Kailangan po masaya tayo. Sige po, ang next game naman po natin, tatawagin natin siyang Flip It, Guess It. So, meron po tayo dyang 8 mystery cards which contain photos. So, pag pinlip nyo po, may photos po kayo makikita. So, each of the guests will pick one photo po and magbibigay po kayo ng interpretation dito. Pero, kami i-reveal naman po namin yung answer sa dulo. Kaya, and then, mayroon siyang follow-up question. Sige po. Pili na po kayo ng card. Ma'am, isa-isa na lang. Ave. Yes. Hello! Hello! Sige, ma'am. Pakita niyo po sa amin. Alam niyo po ba yan? Sa Inside Out ba? Yes. Si Joy. Yung memory orbs. Yun. Memory orbs, Ate Karil. Ayan. Ang question po dyan, meron po ba kayong karanasan sa pagre-research na tumatak sa inyong kaisipan? Kasi, di ba po na, medyo na-touch on na po natin na you are all researchers po. So, kayo po, Ma'am Ave, meron po ba kayong particular na experience sa inyong research journey? So, yes. Sobrang madami nga na experiences na, lalo, ang dami ko rin na-discover sa sarili ko dun sa research journey ko. So, siguro yung pinaka naging highlight is, naging involved ako sa madaming projects and doon, marami ako natutunan, especially sa mga handling ng iba't ibang equipment, scientific equipment sa laboratory. So doon, na-train kami to use it and kung paano nga namin siya, paano mag-test ng mga food na para yung data na makukuha namin doon, i-translate naman namin into mga data na magagamit ng mga Filipino natin as a whole na gamit nga rin din yung National Nutrition Survey ng DOST-FNRI. So, yun yung parang naging highlight na marami talaga akong natutunan. Ayun. You're working with people po and yung mismong study. Yun yung ginulong mo sa memory core ni Ma'am Ave. Next po, pili na po si Ma'am Hazel. Talaga? Ano po yan, Ma'am? Ano po sa tingin nyo ang... Si Heidi. Yes, si Ma'am Heidi. Ano po yung parang interpretation nito sa picture? Empowered woman. Yes, tama po, Ma'am Hazel. Kasi ang question po, is there anyone whom you look up to that inspires you in your work? So dito nyo na po pwedeng ikwento yung women mentors nyo. So, marami ako actually women mentors. And I guess sila yung ang malaki yung naging parte nila sa career development ko. So, in college, I have Ma'am Mirna Rodriguez. In master, si Ma'am Sherilyn Monterola. Si Ma'am Wina Pader na naman sa PhD ko. And I can say na I really look up sa kanila, pero hindi sila naging figure lang sa akin. Kasama ko sila sa journey ko. So, parang pinarealize nila sa akin that success could not be only measured by your individual achievement, but success is actually creating spaces for other people to thrive. Just like sa akin, sa women like me, and hindi sila lang dapat yung magaling.
lahat tayo dapat dito gagaling. So kapag may mga research, may mga extension projects or programs, lagi nila kaming sinasama. And yung importance ng mentoring sa mga young girls and sa mga junior faculty members. So I really value. Tapos ang training ko rin sa kanila, it's not just about yung talino mo, yung intelligence mo, yung character mo. And siguro women, i-relate ko lang siya sa women in science. They made me realize that truly a progressive nation is powered by STEM innovations. And in every breakthrough, there's an educator na mag-spark talaga ng curiosity mo, maniniwala sa'yo, at patuloy kang tutulungan to unleash your potentials. So, yung meron ako ngayon is because of them. Or, yun. Let's give them a round of applause. Yung mga women, mentors ni Ma'am Hazel. Kasi kung wala sila, wala din si Ma'am Hazel. So, thank you po. Siguro, as na din po natin si Ma'am EJ. Mga, women na nag-inspire po sa inyo. Actually, yung una ko naiisip yung mother ko. Kasi teacher siya, elementary school teacher. So, dahil nakita ko na teacher siya, naging pangarap ko rin maging teacher. Yan. So, tapos, siguro secondary na lang yung mga na-meet ko along the way, na nag-help talaga sa akin since yung mga teachers ko nung high school, nung college, yung mga kasama ko sa work, ang UPIS Science Department. Shout out po sa Science Department ng UPIS. Ayan. So, dahil yung mga inspiration ko na kapwa ko babae, hindi lang ako kumukuha sa kanila ng inspiration, but I also stood with them. Or parang kasama ko sila sa journey talaga. Kasi kapag sinabi mong inspiration, hindi siya dapat yung person na far away from you. Dapat kasama mo siya. And dapat parehas kayo na nag-learn along the process. So, ganun. Sama-sama. Yes. Yes, Ma'am Abby. Yes. So, yung same po kay Miss EJ, yung unang-una ko pong woman inspiration is really yung mother ko po. Though hindi po siya nakapagtapos nga po ng pag-aaral, pero ayan, pinursige po nila ng daddy ko na maging ganito ako ngayon. Yun, with nakakomplete po ng education. And then, doon naman po sa, yun nga rin po sa mga naging mentor ko naman po sa school, shout out po sa mga school teachers ko po nung elementary sa Kalawan Elementary School, and then sa Liceo de Kalawan naman po nung high school. And then nung college, yung naging pinaka-mentor ko po is si Dr. Jeline Tamayo po ng IFST. And then, ayun po, hello po ma'am. And sa lahat po na naging professor ko po sa UPLB. And yung next ko naman po is yung nag-shape talaga sa akin sa kung sino ako ngayon is yung sa DOST-FNRI. More on mga babae nga rin po yung mga naging katrabaho ko, especially my women mentors po. First po is si Dr. Ruby Apilado. Siya po yung unang-unang nagtiwala sa akin doon sa first project po with a collaboration nga po sa international. And then, next po is si Ma'am Christine Nacionales, si Ma'am Rose Elaine Gilaran, Elis Billedo, and then mga friends ko rin po. Siyempre po, sa work po, friends talaga yung kumbaga yung colleague, and then yung mga naging friends mo na rin in real life, ay yun na po yung parang naging motivate sa'yo everyday na pumasok. Ayan. Then nagtutulungan din kami everyday sa mga, kunwari may mga tanong, mga hindi ka naiintindihan, sila yung mga tumutulong. Ayun. So, shout out din sa kanila. Shout out po sa lahat ng naging mentors ng aming mga guests. Yeah. Thank you po sa buhay nyo. Mabuhay po kayo. Mabuhay. Mabuhay. Ma'am EJ, pili na po kayo ng card. Ano po yan? Ano yun? Parang siyang for me, it looks like an algorithm. Yes po. May process flow. Yes. Tamang-tama po kayo. Kasi ang tanong po, ano po ang pinaka na-enjoy nyong proseso or parte ng pagre-research? I think ang pinaka-highlight nung aking research experience is magsa-start doon sa conceptualization. So, nag-start yun sa aking thesis advisor na si Dr. Carmela P. Española. Siya yung naging
lab instructor namin noong 4th year college ako sa ecology class. So, nabanggit ko na ito sa kanya, pero nung naging professor ko siya, na-inspire ako na mag-work sa field. Kasi sobrang passionate niya eh. Ini-specialize niya yung mga birds, pero at the same time, she never failed to let us experience how it is to work in the field. Tapos nung nag-masters ako, pinurso ko talaga na siya yung maging thesis advisor kasi I like how passionate she is sa conservation biology. So dahil doon, yun nga, nung nagko-conceptualize na kami nung research, sinabi niya na, baka pwede kang mag-study dito sa Tarlac part ng Zambales Mountain Range kasi nagkaroon sila ng previous bird survey doon. Tapos, starting then, syempre yung mga processes natin like getting gratuitous permits, yung mga ganyan. Na-enjoy ko na siya na noong mga first days na pupunta ako sa DNR Region 3, na para sabi ko, ito na yung start ng research experience ko finally. Tapos hanggang sa nag-fieldwork kami a few months later. Dito naman, highlight din yung nakilala ko yung mga locals kasi sila yung nagsilbi naming mga porters, mga guide. At talagang may mga days na or nights na nagsistay kami sa iisang camp, ganyan. And mas nakilala namin sila. And in this step of the research, I learned na kapag ini-involve mo yung locals doon sa iyong research endeavors, mas nagiging fruitful yung iyong research. So, hindi lang siya dapat nagsistay sa academe. Dapat bumababa yung research mo doon sa mga laypersons, sa mga local people na nakatira doon sa community. So, same with conservation, natutuhan ko din along the way na kapag ini-involve mo yung mga locals, yung community sa pag-conserve ng ating mga natural resources, mas nagiging effective yung conservation efforts. Yeah. Mas nagiging aware din sila na dapat pala maalagaan natin to. Yes. Kasi importante to sa ating lugar, sa ating bansa. Yes. Kapag involved sila sa decision making, mas na-i-implement yung conservation policies. Tsaka parang na-empower na din po sila, no? Yeah, Kasi exactly. part na sila ng pwede May pala role akong rin makatulong. pala ako dito. Yes. Yun yung important. Kailangan empowered din yung ating mga locals. Sige po. Thank you, Ma'am EJ. Yes, Ma'am Abby. Kayo naman po. Sino yung mga yan? Sino po yan? Tayo yan. Mga nagagandahan po. Ayun, mga women in science. Yes. Kayo po yan. Para po sa mga women nanonood. Baka kasi hindi nila professionals and women researchers. Mga, in general, mga kababaihang manggagawa. So, ang tanong, as a women researchers, how are women in your fields? Ano po sa tingin nyo yung mga qualities na meron kayo na tingin nyo nag-effective siya sa ginagawa ninyo? Sa tabi mo. So, yun. Bilang babae sa amin, siguro yung unique way ng thinking natin is nagkakaroon ng ibang perspective sa research. Yung way of thinking ng mga kababaihan ay kakaiba. Yung approach natin, more on practical na tayong mga kababaihan. Tsaka organize po tayo. Ayun, oo. So, yun, tayo yung kumbaga sa bahay, doon natin natutunan na tayo yung mag-organize nga ng mga bagay-bagay, tayo yung maglilinis, ganyan. So, sa patrabaho, ayun, nadadala rin natin siya. Yung ganun pong approach. Oo. Baka po may idadagdag si Ma'am Hazel and Ma'am EJ. Siguro i-add ko lang yung although ayun, siguro ang yung mga girls kasi they are naturally nurturing. So yung laging may touch of care sa ginagawa natin. Kaya mas nagiging magaan tulad nung sinasabi ni na Ma'am Ave and Ma'am EJ is yung tutulungan ka nila, basta may cue sila or may instinct sila na kailangan mo na ng tulong, pero hindi ka naman nila ibibaby. So, just providing yung enough na tulong para mas mag-flourish ka pa.
So, yan. Very nurturing. Yes, nurturing. Ma'am EJ. Ayan. I think yung isa pa sa mga traits ng kababaihan is yung lakas ng loob. Kasi kapag malakas yung loob mo, willing ka mag-take ng risk. Kung willing ka mag-take ng risk, mas ensured tayo na nakakapagsimula tayo kahit na unknown yung project, unknown yung future. Yan. Kaya, Sugod lang po. yes, laban lang. Nalaban lang. Thank you po for sharing. Next card, Ma'am Hazel. Hirap na si girl. Hirap na hirap. Bata pa lang siya, hirap na po siya. Ano pong nakikita nyo dyan na ano? Nahihirapang magkulay yung bata. Di ba? Nahihirapan siyang Color pa lang. Oo, color pa lang nahihirapan na siya. So, tama So, yun po. nga, tama nga naman. Hardship and difficulties yung pinaportray nung sa photo. And, ayun, speaking of hardship, mahirap po ba talagang mag-research? And ano po yung mga tips natin para sa mga kabataan na nagkakandak ng kanilang research ngayon? Guys, take note. Ayan. May pa-quote ulit ako. Ay, Kasi sige, quote ko to ma'am. sa buhay eh. Nothing worth having comes easy. So, kapag nahihirapan ka, ibig sabihin, there's a greater purpose or greater things will come. So, wala namang nagsasabing madali yung research, di ba? Opo. Pero again, babalikan mo, para kanino at para saan mo siya ginagawa. Kasi kapag alam mo yung purpose ng ginagawa mo, mas mahihirapan ka, yes, pero again, tulad ng sinasabi ko, babalikan mo yung core mo. So, una sa lahat, dun sa kapag gagawa ka ng research, alamin mo yung interest, yung purpose ng ginagawa mo. Kasi kapag nahirapan ka na, babalikan mo yon. And at the same time, be organized sa mga dapat gawin, hindi haphazardly na, okay, gagawin ko to ngayon. So, dapat may plano. Kasi mas magiging guided ka. And seek for mentors na makakatulong sa iyo along the way. Yung proactive help seeking natin, na hindi naman laging na lang tayong magtatanong, pero know when to ask help. And ayun, be knowledgeable dun sa ginagawa mo, kaya kailangan mag-aral, magbasa, and so on. And of course, importante rin sa research yung communication. Hindi siya dapat matapos lang sa, okay, na-publish ko siya. Okay, may thesis na akong nakashelf. Pero ano yung way mo to communicate it to the public? So, ayun, mahirap, pero wala namang nagsasabing magiging madali ang lahat, pero kakayanin. Ayun. Tsaka worth it. Yan. Worth it, yan. Yung proseso ng pagkakatuto. Thank you, Ma'am Hazel. Next card po, Ma'am EJ. Philippine Journal of Science. Parang nakikita ko sa table natin. Yes, it's there. Ayan po, PJS. Ang question po dyan, as a researcher, may masasuggest po ba kayong paraan upang mapataas yung appreciation or interest sa research po? I think yung one of the best ways is to keep up with the modern times. So meaning gumamit ng mga platforms na ginagamit ng masa. So for example, yung Facebook, Instagram, ngayon nga nauuso na rin yung Reddit. So I think pag may mga nag-a-arise na ganoon, Twitter, ay X na pala siya ngayon. Yes. So yun, na X, siya. May YouTube, threads. May threads na din po. ayun, threads. Nauuso na yung mga ganong social media. So, mag-keep up tayo. Kasi after all, yung goal ng mga scientists is not just to keep the results among themselves, but to share it with the public. So, mas maganda na accessible, naiintindihan na nakararami, at hindi masyadong technical yung language. So, another way, I think, for me, is to empower the teachers. So, dapat yung mga teachers natin, involved din sila doon sa conception, sa curriculum, pag-a-arrange ng curriculum, para nalalaman nila na, ito pala yung mga dapat na malaman ng mga students. At kapag the more na meron silang knowledge, or the more na meron din silang empowerment, mas nagiging makabuluhan yung interaction sa klase. So, kasi nga, katulad ng sinabi ni Teacher Hazel earlier, na kapag ka yung nagsistart yung career ng bawat isa, sa teachers din naman. So, kapag empower the teachers, mas maraming ma-encourage na students na mag-pursue din ng research.
Yun po. Tama. Thank you po, Ma'am EJ. Next, Ma'am And Ate. last two. Yes. Ay, ayan. Ano po yan? Pakita niyo po kay na Ma'am EJ at Nature. Oo, nature. at may daan sa gitna. So, ang keyword po natin dyan ay journey. Ang question po, paano po ba nagsimula ang inyong journey as a researcher? May nag-udyok po ba sa inyo or sarili nyo itong desisyon? So, yun, nung student kasi ako, especially nung pipili pa lang ng path ko sa college. So, wala pa yung STEM and ano nun eh. Pipili ka talaga nung course na gusto mo. So, Course yun. na agad. Oo. Nakapasa ako sa UP, and then dito ako napunta sa food technology. So, I think yun yung pinaka naging start kung ba't ako nagpatuloy bilang dito sa path ng research. So, ayun. From doon, na-discover ko na food technology is not just food and luto, ganyan. May science din. So, actually, more on science talaga siya, yung food technology. And ayun. From doon, ka-graduate akong college, and then napunta naman ako sa DOST-FNRI, where doon talaga kumbaga, nag-bloom yung career ko as a researcher. So, ayun. I think along the journey, naging komportable na ako sa path na to. Kaya I learned to love it. Ayun. So, enjoy niya na rin yes. po. So, ngayon, motivated and pinapagpatuloy ko yung gusto ko nang gawin ngayon. Research. And our last, flip it, guess it. Amazing. Baliw na baliw kayo sa research. Medyo familiar po yung line na yan. Pero ang question po dyan, mahalaga po ba talaga ang research? Ano po ba ang mga dapat i-consider pag nagagawa ng research? So, siguro ano yung dapat i-consider is, ano yung relevant? And yun, again, impact to the society. Ano pa ba? Yung research kasi is a way of knowing and rediscovering things. So you do research to know more about the people, to know more about the process or a product, but definitely in science in general, it's dynamic. Kaya kailangan mong palagi pa ring nagre-research para ma-update mo yung body of knowledge and at the same time yung proseso ng scientific method or so on. Pero yun, mahalaga siya kasi relevant mag-research. Hindi lang siya for the sake of requirements, hopefully. Pero ito yung magiging Guys. ambag mo, kahit yun man lang, maging ambag mo sa society. Ayun. Pero yun nga po, nabanggit niyo Ma'am Hazel kanina na important din na ma-communicate mo yung research. Hindi lang siya magsistay dun sa shelf, pero matatranslate siya into action. And yung communication, we have a lot of forms, media, so just share it to your, it's not geeky, but you are actually communicating what you are doing. Yes. Yay! Tapos na ang flip it, guess it. Thank you po for joining or participating. Akala ko yung sa- favorite process ng pagre-research ay pagluluto ng pansit canton. Though, masaya din naman yun. Memories din naman yun. Isa sa mga masayang memories, yung kapag natapos mo yung dapat mong gawin, magre-rest ka, magluluto ka ng favorite food mo, comfort food mo, to reward your achievements or milestones sa research. And ayun nga, sabi nga ni Ma'am Hazel, is mahalaga talaga yung research because it is a systematic way of knowing. And kapag kasi pinapakinggan natin yung research, minsan parang, boring. Ganun. Pero it's actually discovering, di ba? Merong adventure sa pagre-research. And anyways, our episode for today is featuring mga Pinay scientists ay in partnership with the Philippine Journal of Science na currently nagsa-celebrate ng kanilang Yay! 119th year, no? Congratulations. Meron pa palang mas matanda kay Sir Enrile. Philippine Journal of Science. Diba? Na-beat na. Pero ito ngang PJS is a multidisciplinary peer-reviewed journal publication na index po ng Web of Science, ng Scopus, at ng ASEAN Citation Index. At in PJS, we feature relevant and novel researches tungkol sa STEM and sa social sciences topics din na
isinasagawa ng mga foreign researchers at majority po ng mga Pilipinong mananaliksik. And ang PJS ay isang magandang platform para pagkuhanan po ng related literature na dahil ang mga research dito ay gawa ng mga Pilipino para sa Pilipinas. Ayun. And So, yung mga nagre-research ngayon, so kung wala pa kayong RRL, guys, check nyo yung PGS. Di ba may site din kayo? yes, meron po kaming website. Just search in Philippine Journal of Science. Mag-a-appear yan. And maaari ninyong ma-access ang mga kopya ng published research sa PJS ng buo at wala pong bayad. Free pa, guys. So, ano pa inaantay nyo? So, i-visit nyo na. Check namin yan kapag yan. Joke lang. Go. Ate ka rin. Yan. Speaking of Filipino researchers, no, ang ating mga guests ngayon ay mga authors ng kanilang research na pinublish sa PJS at nagsaserve din sila as reviewers. So, para po sa kaalaman ng ating mga nanonood, pwede nyo po bang ipakilala sa kanila ano po yung isa sa mga research na na-publish po sa PJS? Ano po yung title or yung objectives niya? Yun po yung ano. Ma'am Ave. So, ayun po. So, yung publication yung na-publish po namin sa Philippine Journal of Science is about the dietary exposure assessment of Filipinos to pesticide residues. So, specifically po sa rice. So, ayun nga po. Yung objective po namin dito is ma-analyze yung exposure natin, kumbaga kung gaano na yung i-intake natin na pesticide residue, especially sa rice, na kumbaga kung nasa safe limit na pa ba tayo or lumalampas na tayo. Parang ganun yung pinaka-objective nung publication namin. And based naman po sa result naman ng publication is yung Filipinos yung process pala muna nung pagkuha namin ng data is ipapag-combine po namin yung concentration data. For this publication po, ang ginamit namin is yung concentration data ng mga pesticide residue na available po sa literatures. So, yun po yung first step ng dietary exposure assessment. So, yung concentration data na yun po ay gino-join po namin with the food consumption data na available sa DOST-FNRI. So, ayun po. From that calculations, dun po makikita yung exposure naman natin or kung gaano na nga po yung nai-intake ng mga Pilipino na kung safe pa ba tayo sa pesticide residues kasi rice is a staple food, staple food in the natin. Philippines. May only rice pa nga Tapos, tayo. may latak pala ng pestisidyo, no? Oo, So, safe pa yun. ba tayo, ma'am? Ano bang naging So, sa outcome? research namin is because this is just a first step ng dietary exposure assessment. So, yung mga naunang mga data na na-generate namin is may mga ilan, pero hindi pa naman ito, kumbaga hindi pa naman ito nakakabahala. Dahil kailangan pang i-research, ipagpatuloy pa namin into the next step yung published data namin. So from this, kumbaga naging screening pa lang namin kung alin yung pwedeng expose tayo sa mga pesticides. So ayun. So from doon sa screening namin, next step is i-analyze na namin yung rice, actual rice sa lab, and then doon naman i-join yung food consumption data para kumbaga mas accurate yung data na ito talaga yung pesticide residue na nandun sa rice na in-analyze namin, and ito rin yung food consumption data na galing naman po sa National Nutrition Survey ng FNRI. So, ayun. So, sa ngayon po, ma'am, parang nag-serve yung research nyo as baseline study. So, magkakaroon pa po ng additional studies about it. Interesting po yun kasi mahilig tayo sa rice. Yun nga. Kaya naging So, focus din half-price namin. Baka na sila, mag-less rice Mag-half-price na lang talaga. Sa inyo naman po, Ma'am Hazel, tungkol saan po yung study nyo? So, tulad nung kay Miss Ave, it's also a baseline assessment. So, just to give you a context, yung PJS article namin is one of the products dun sa aming project. It's a UP-funded
project. And particularly, there's a bigger project, UP Chip. And the name of our sub-project is Project Ambag, di ba? Very timely. So, anong ginagawa namin sa Project Ambag? So, we are tasked to make an innovation management platform that would match the researchers to the funders or dun sa may mga nangangailangan ng specific na expertise, and then track their progress and at some point provide necessary scaffolds. And bakit mahalaga yung ganitong klaseng platform? Kasi yung university, industry, and government collaboration kasi could actually drive innovation. And across the world, yung mga top universities, meron talaga silang platform na nandun lahat ng mga researchers nila, tapos parang go-to shop siya ng mga funders. Pero sa Philippines, wala pa tayong ganon. So, ang makakatulong yon yung platform para ma-address yung mga untapped opportunities. Kasi minsan, kakilala system lang, kaya natatap yung ganitong researcher, pero kasi maraming magagaling din na researcher na pwedeng makatulong doon sa project. And yung baseline assessment namin, again, grassroots approach, para gumawa ka ng isang product. Sa design thinking kasi, it should be human-centered. So, dapat alamin mo yung kanilang profile, collaboration process, user experience nila, and from there, makakagawa ka ng tailor-fitted na platform na makakatulong not just sa research faculty kasi yung sa PJS namin, may article din kami for students, for industry, na so 3 articles yung ilalabas namin doon. And then, dito, yung mga dun sa dulo namin, it's not just about reporting their experiences. We offered a certain framework na hindi lang kami yung pwedeng gumamit, pero pwedeng gamitin din ng iba na gustong gumawa ng university, industry, government, collaboration platform. So, nandun, nakita namin na ano ba yung drivers? Ano ba yung motivation to collaborate? Ano yung makakatulong para magkaroon ng satisfaction criteria. Kasi ito yung mga affective domain that keeps them going. And at the same time, we were able to map out ano yung context ng mga ano yung process ng collaboration, at the same time, ano yung mga existing tools. Kasi hindi ka naman magsisimula sa scratch. And definitely, it will also provide us ideas ano yung mga challenges experienced by them and yung mga tools na kailangan nila. So again, it's a human-centered approach to develop a certain platform. Hindi ka gumagawa ng product just for the sake of doing it, but there's a purpose behind it. And that's our article in PJS is more on the baseline assessment and providing other key stakeholders na pwedeng mag-pitch in din. Ito yung kailangan namin, and so on. Ayan. Sana po yan, no? Maging mag-materialize. Yes, Kasi ang dami natin ngayong law, just so you know, it would be aligned to the Philippine Innovation Act. And EDCOM 2, it's more on partnership of industry and the school. And hopefully, makatulong yung research namin with this relevant laws din. Yes. Puro interesting yung mga research nila. Oo nga. And last but not the least, Ma'am EJ. So, yung research ko naman, tungkol siya sa earthworm species assemblage across an altitudinal gradient in Mount Sawtooth and its neighboring hills, highlands, all belonging to the Zambales Mountain Range. Nakacenter yung aking fieldwork sa Tarlac side ng Zambales Mountain Range. Ito yung malapit sa Mount Tapulao area. Na katabi lang sila actually, magkatabi yung Mount Sawtooth and Mount Tapulao. So ngayon, yung unang objective ko is to identify the earthworm species present across all elevations. So starting from 250 meters above sea level, then meron din kaming mga sites sa 740 meters above sea level. Paakyat siya ng paakyat, 900, 1,200, 1,500, hanggang 1,750 meters above sea level. So, ngayon, yung interesting is, meron talagang pagkakaiba yung earthworm species assemblages or yung mga species na makikita sa lowlands tsaka sa highlands. And based on my results, kasi hindi lang yung species na tinignan tinignan ko rin yung environmental factors such as pH level, moisture level, pati yung type of soil, kung ito ba ay sandy soil, mga ganyan. Tapos, important din na na-profile din yung vegetation in those areas.
So what I noticed is that, or what we noticed is that, sa lowlands, mababa talaga yung earthworm species diversity. At very dominant yung invasive species or unknown invasive species, yung Pontoscolex corethrurus. So ito ay makikita sa many parts of the world dahil nga sa invasive nature niya. So kasi kapag nakita ka ng ganong species doon sa area, it means na highly impacted na anthropogenic activities yung area. So nagme-make sense na sa mga mabababa like 250 sa 740 meters above sea level tsaka sa 900 meters above sea level, merong nakitaan or nakakita kami ng Pontoscolex corethrurus. So yun, tapos, as you go up, doon sa 1,200 meters above sea level, hanggang sa 1,750 meters above sea level, puro mga native species yung nakita. And in fact, we documented 34 morphospecies, yung isa nga is yung Pontoscolex corethrurus, so the rest, mga bagong species siya, na ipapublish ko soon, hopefully, at papangalanan ko isa-isa din. So, yun. So, abangan lang po sa mga susunod na taon. And ayun, Ma'am Hazel, Ma'am Ave, and Ma'am EJ, maraming salamat po sa opportunity na nakasama namin kayo. Sobrang humahanga kami sa mga pagsaserbisyo nyo para mas ma-develop pa yung science and technology dito sa ating bansa. Salute po sa inyo. Naging militar, bigla. Pero ganun po talaga, na-appreciate po namin, yun nga po, na based naman po sa napag-usapan natin before na busy po kayo sa involvement nyo at saka sa work nyo. Pero salamat po for taking the time to be here with us. At parang makilala din po tayo ng mga viewers natin at yung work na ginagawa nyo po. At hopefully, ma-inspire din po sila. Kaya naman po, ano po ang inyong message for our future women in science? Start po tayo kay Ma'am Ave. Sige. So, una-una, believe in yourself, and then, yung sa akin kasi, stay curious. Ayun, yun yung tumatatak sa akin na mag-ask ka lang ng question, dare to ask question, dare to think kung ano yung solusyon sa question na yun. Ayun yung to keep you going sa path na science. And lastly is, maganda dito is yung impact natin sa general public. Yun talaga yung research natin, nakakatulong to, nakaka-contribute sa, tulad sa akin, sa food safety, to ensure nga yung safe food na kinakain ng mga Pinoy, ganyan. Ayun. Thank you, Ma'am Ave. Ma'am Hazel. Building on the insights of Ma'am Ave, siguro yung message ko sa women in STEM, I could use an acronym. May time pa ako sa acronym. Wow! Bilis talaga ni Ma'am. So, yung acronym ko kasi Science, Technology, Engineering, Mathematics, STEM. So, my message to my fellow women in science, I will be using the term STEM. So, tulad nung sinabi kanina, stake your use. S stands for stake your use. Science begins with curiosity, keep asking questions, exploring the surroundings, and discovering new things. Kasi yun naman yung napag-usapan din natin kanina. And of course, trust in your abilities. Trust. Yes. Dapat pagkatiwalaan mo yung sarili mo, you are capable, you are intelligent, you are resilient. And yes, there will be challenges along the way, but keep believing in yourself, in your capacity, and in God's providence. And of course, as you try to empower yourself, yung letter E kasi ay empower. Empower. Kasi empowered women tayo. Yes po. E is empower yourself and the society. Kasi you have to continuously grow in the field. Yun din yung napag-usapan natin, di ba? That you have to grow in the field by professional development, and at the same time, ako kasi naniniwala ako na yung social advancement originates from individual empowerment. So, and lastly, letter M, maitatawid ko to. Wow. M stands for make an impact. Kasi lagi ko sinasabi yung impact. Yes. Whether you are in the classroom, in the laboratory, in the office, or in any workplace, use your niche
as a way to make science interesting, accessible, and of course, relevant for all the Filipino people. So, be STEM po. Be a STEM. Be STEM. Pursue Paulit nga natin yun, ma'am, yung stay curious. S stands for stay curious, trust in your abilities, empower yourself and the society, and of course, make an impact. And for the concluding part, Ma'am EJ. Dapat siya yung concluding part eh. Pero naubusan na ako. Anyway, idadagdag ko lang po na do not be afraid of making mistakes. So kasi part ng learning process yung magkamali ka, pero at the same time, magkaroon ka rin ng opportunity para itama yung iyong mga mistakes. Tapos pangalawa, learn how to take a break. Sometimes nakakapagod talaga na mag-research. May mga researchers, halimbawa ako, na it takes years bago ma-publish yung kanilang research because of many factors like other work, yung oras na naigugugol mo sa ibang bagay. So, okay lang yun. Basta stay on track and make sure na meron kang babalikan after taking a break. Tapos, pangatlo is, syempre, hindi mawawala yung mahalin mo lang yung ginagawa mo. Kahit hindi siya required, kahit na required man siya or hindi, mahalin mo pa rin. So, yun nga, kasi syempre, once na minahal mo siya, doon magsisimula yung curiosity, yung empowerment, yung trust on yourself. Magsisimula lahat yan sa pagmamahal mo sa sarili, pagmamahal mo sa society, pagmamahal mo sa bayan, at pagmamahal mo sa world. And I Thank you! thank you po, Ma'am EJ, Ma'am Hazel, and Ma'am Ave for your very wisdom, and for your commitment sa ginagawa niyo po sa work. And sadly, sad, that ends our kwentuhan with the Pinay Science Idols. So if you're still here, thank you at tinapos mo ang video podcast na ito. And we hope that through this kwentuhan ay patuloy mag-spark ang interest nyo sa science. And don't forget na din to like and follow our page, Science Journo Ako, at Philippine Journal of Science. At sinamang. At mga pages din ni ma'am. Yes, kung meron mga sila. social media accounts nila. Yes. Kasi baka malay nyo, makakuha kayo ng mga Mga ideas. tips. Yes. O tips. Tsaka mga wisdom, mga quotable quotes kay Ma'am Hazel. Kasi feeling ko madami. Baka mo meron pala kayong gustong i-plug batiin. or i-shout out. Go, Ma'am Abby. Kami na yung host. Sige na lang, shoutout na lang din ulit sa mga kaibigan ko na nag-motivate sa akin kanina bago pumunta dito. Ayun, Thank you Ate po sa Jen. pag-motivate kay Ma'am DOST Ano dyan, FMRI. Mag-isay? Yaris yan. Thank you po. And then sa family ko. Ma'am Hazel. Yan. Shout out sa family ko sa Batangas. Yan. So, kayo yung motivation ko to keep me going. And kay Nanay, Paz, Tatay Hill, and Paolo. And sa boyfriend ko, yes, may love life pala. Kay Eric and mga sa mga kasama ko sa work sa EDSC, sa College of Education. Kayo yung inspiration ko to keep me going. Ay, Ma'am EJ. Ayan, shout out sa aking husband, hi LA, at sa aming mga pet cats, hello. So sila ang aking inspiration talaga para bumangon everyday. So, sa kanila po kayo bumabangon tuwing Yes, and of course sa aking mga kasama sa UP Integrated School, hello po, at labis na pasasalamat sa inyong suporta kay Ma'am Lala na aking supervisor sa Institute of Biology, Thank you College of po. Science. Thank you so much, at sa lahat po ng mga friends and family. Yay. Thank you, ma'am. At muli, ako po si Kesha, ang SOCMED girlie ng CRPD. At ako naman si Karil at your service pagdating sa research publication. Bumabati sa lahat ng kababaihan ng Happy National Women's Month. At saan, ma'am, bahagi ng sektor, sabay-sabay nating iangat ang bagong Pilipinas. Bye, guys!